Lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon naman sa'king nag-iisang taglay. Ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsinta'y iyong dinggin, kalakip ng awitin. Kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakain, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin.
pagsintay iyong dinggin. Kalakip ng awit, Wagas na pagsintay iyong dinggin. kalakip ng awit, O wagas na pagsintay iyong dinggin. Kalakip ng awitin. Mga taga-Epeso, chapter 1, verses 3 to 14. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoon, Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual at makalangit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Bago palikhain ng sanlibutan, pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo, upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo Kanyang pinili upang maging anak niya sa pamamagitan ng Hesukristo. Iyan ang Kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa Kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng Kanyang minamahal na anak. Inubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng Kanyang dugo at sa gayon ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Ganoon kadakila ang Kanyang kagandahang loob na ibinigay sa atin. Sa pamamagitan ng Kanyang karunungan at kaalaman, ipinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwagan ng Kanyang kalooban na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Layunin niyang tipunin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa at ipasailalim ang mga ito kay Kristo. Dahil kay Kristo, tayo rin ay naging pag-aari ng Diyos na siyang nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa layunin ng Kanyang kalooban. Tayo mga unang umasa sa Kanya ay pinili niya upang parangalan ang Kanyang kaluwalhatian. Kayo man ay naging bayan ng Diyos matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan. Sumampalataya kayo kay Kristo, kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ang mga pangako ng Diyos para sa atin, hanggang sa makamtan natin ang lubos ng nakaligtasan. Purihin natin ang Kanyang kaluwalhatian. Mapagpalang araw po muli sa inyong lahat. Ako'y nagagalak na nagtipon muli tayo dito sa pagsambahay sa ating virtual worship. And we continue to thank the Lord because God has given us the opportunity to do this dahil po sa advances ng technology. Well, anyway, ang mensahe po natin ngayong umaga ay napakaganda dahil meron po itong inaayos ng mga misconception tungkol sa mga paniwala natin sa ating Christian life. At ito yung pagkatawag. Sino nga ba ang mga tinawag? Ay sinasagot niya ito no? Yung katanungan ito. At hindi ko na po katatagalin. Ang ating pong speaker ngayong umaga ay si Pastor Robin Santuile. Tayo po ay dumako muna sa panalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, salamat po o Diyos sa patuloy mong kalinga, pangangalaga, katapatan, sa probisyon, sa proteksyon, Panginoon. Lord, na tinatamasa o ini-experience ng iyong mga anak o kaming lahat, o Diyos. Salamat po, O Lord, sa pagkat ikaw ay tapat na sa ngayon po mahigit 1 taon na ang COVID-19 pandemic. Pero Lord, ikaw ay patuloy na ang kalinga mo ay nagpatuloy na ipanamalas mo sa iyong mga anak. Salamat po, O Diyos. Kahit na sa pakikinig ng iyong salita, dinadalangin namin maghari ka at ikaw, O Diyos, ay mangusap sa bawat isa sa amin. Magpalakas ang iyong salita, magbigay ng encouragement sa karamihan, at magbigay din, Panginoon, ng mga bagay na nais mong ipagawa sa amin, collectively and individually.
Lord, we give you praise and glory for all of these things in Jesus' name. Amen. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa ika-4 na linggo ng buwan ng Mayo 2021. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon at muli tayo magkakaugnay kahit man lang sa pamamagitan ng pagsambahay video programs. Para po sa lahat ng pamilya kabilang sa FPCC, gayon din para sa mga kapatiran sa MOP, dalangin po nagabayan tayo ng banal na spirito sa pagsasama-sama natin sa umagang ito at patuloy niyang handa ating mga spirito sa pakikinig ng kanyang mga banal na salita. Amen? Ang ating pong paksa ay magmumula sa Efeso chapter 1 verse 3 to 14 na ating binasa na ating may pamagat na ang mga Kristiyano ay tinawag ng Diyos. Mababasa natin sa Biblia na tinawag ng Diyos si Abraham. Tinawag din niya si Moises at ang iba pa upang siya ipaglingkuran. Sa panahon ng bagong tipan, tinawag naman ng Diyos yung mga unang alagad. Gayon din si Apostol Pablo at ang bawat Kristiyano para sa isang malaking gawain, ang pagdadala ng mensahe ng pagkakasundo. Ang mga Kristiyano ay tumatanggap ng pagtawag upang mamuhay ng banal sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Hindi lang tinawag para sa isang gawain, kundi upang iligtas. Ito ang pinakamahalaga sa lahat. Kaya sa pasimula ng liham sa Efeso ay hinikayat na tayo ni Apostol Pablo na magpasalamat sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesus. Dahil sa ating pananampalataya, ay pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nakatala sa verse 3 to 6. Ano nga ba ang mga pagpapalang espiritual na ito? Tayo po ay hinirang, tinubos, pinagkasundo at pinatawad. Kaya nag-uumapaw sa pagpupuri ang puso ni Apostol Pablo ng kanyang ipahayag ang pagliligtas sa atin ng Diyos sa kaparusahan ng kasalanan ng kanyang sinabi sa verse 7, tinubos tayo ni Kristo sa magitan ng kanyang kamatayan at sa gayon pinatawad ng ating mga kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig na pinadamay niya sa atin. Ang ibig sabihin ng katubusan ay ang pagpapalaya sa tao mula sa parusa ng kasalanan sa magitan ng pagbabayad ng panubos o paghahain ng alay. Walang tao maaaring makatubos sa kanyang kapwa. Lahat tayo ay alipin ng kasalanan at tinubos tayo ng Panginoong Hesus sa magitan ng kanyang banal na dugo ng kanyang dakilang kamatayan sa krus bilang isang hain. Mahal ang binayad ng Diyos. Kailangang ibigay niya ang kanyang sariling anak na si Jesucristo bilang hain para sa ating katubusan. Ang Panginoong Hesus lamang ang makatutubo sa atin sapagat siya ang perpektong anak ng Diyos. Hindi tayo karapat-dapat sa Panginoon ng Panginoon. Hiwalay tayo sa kanyang dakilang layo. Hiwalay tayo sa kanya dahil nilabag natin ang kanyang mga utos. Dahil lamang sa kanyang dakilang layunin at kalooban at kanyang pagmamahal sa atin, kaya natin natanggap ang masaganang biyayang ito. Iniligtas niya tayo sa masamang bunga ng kasalanan. Purihin natin ang kanyang kabutihan at kagandahan loob na ibinuhos na sa atin. Kaya dito sa verse 9, sabi po, nababasa natin, binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala na isa sa katuparan sa magitan ni Kristo Jesus. Sa magitan ng kanyang karunungan at kaalaman, ipinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban na isa sa katuparan sa magitan ng ating Panginoong Hesus. Isang hiwaga nga na ang mahina at makasalanang taong tulad natin
ay makatanggap ng mga maluwalhating pagpapalang ito. Nawa po ay lubusan nating mapahalagahan at maranasan sa ating mga buhay ang katotohanan tungkol sa ating katubusan. Sa verse 18 po ay ito yung binasa ito po yung sinasabi ni Apostol Pablo Naway liwanagin ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman nyo ang ating inaasahan sa kanyang pagkatawag sa atin. Ito yung kalwalhatiang dilaan niya sa kanyang mga hinirang. Idinalangin ni Apostol Pablo na mabigyan tayo ng espiritu ng karunungan at kapahayagan sa mga bagay na dapat nating asahan, kaugnay ng pagkatawag niya sa atin. Ano nga ba ang mga dapat nating asahan sa kanyang pagkatawag sa atin? Una po, inaasahan natin magiging malaya tayo sa kasalanan. Pangalawa, bilang mga anak ng Diyos, inaasahan natin tayo'y patuloy na binabaging banal at mananatiling nakaugnay sa ating Panginoong Hesus sa patnubay ng banal na Espiritu. Lagi ko po narinig na pinapahayag dun sa church noon, we are all work in progress. Nasa proseso pa po tayo ng paghuhugi sa ating lahat ng ating Panginoon. Inaalis niya yung mga bagay na hindi magpaparumi sa atin. Kaya nga, base dito sa ating tinatalakay ngayon, ang mga Kristiyano ay tinawag ng Diyos, meron po tayong matututuhang 3 mahalagang bagay na nakapaloob sa pagkatawag sa atin ng Panginoong Hesus. Una po, Christians are called to salvation. Christians are called to eternal life, to go on being changed by the Holy Spirit. Tayo tinawag upang tanggapin ang kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Kaya din upang magkaroon ng personal na kaugnayan sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Kaya ito po ay nakatala doon sa verse 14 na ating reference verse. Sabi po dito, ang Espiritu ang katibayan ng mga pangako ng Diyos sa ating mga hinirang hanggang kamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang kanyang kadakilaan. At meron din sinasabi dito sa Tito, chapter 3, verse 6 to 7. Sa magitan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, ibinuho sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo upang tayo pamunalin ng kanyang pag-ibig at kamtan natin ang buhay na ating inaasahan. Nais ng Diyos na bitiwan na natin ang sariling pagsisikap upang maligtas. Wala tayong magagawa upang mailigtas ang ating mga sarili. Ang kaligtasan at pagbabago ay nangyayari sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng mabuti nating mga gawa. Kaya nga inanyayahan tayo magtiwala tayo sa kanyang gagawing pagbabago sa ating mga buhay. At ito po yung kanyang paanyaya sa atin na nakatala sa Mateo chapter 11, verse 28 and 29. Ang sabi po ito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin niyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumbong kayo ng kapahingan para sa inyong kaluluwa. Para matamo po natin ang tunay na kapahingahan at kapayapaan, kailangan lumapit tayo sa ating Panginoong Hesus, ang tanging makapagbibigay ng tunay na kaginhawaan sa atin. Amen? Ang pangalawa pong mahalagang bagay na tinatalakay natin, tayo'y tinawag upang umugnay. Tayo'y tinawag upang kumapit sa ating Panginoong Hesus. Tinawag tayo ng Diyos upang magpasakop sa kanyang kalooban.
At tayo ngayon nakaugnay sa Panginoon kapag pinakikinggan natin siya sa magitan ng Biblia. Nakaugnay tayo sa Panginoon kapag namumuhay tayo na may paglago at pagtitiwala sa kanyang mga kaparaanan. Gayun din, patuloy nating naranasan ang kanyang kapangyarihan sa ating mga buhay. Meron pong kapahayagan nakalagay sa John 14:21 at ito po sinasabi, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Nung hindi pa po tayo nananampalataya sa ating Panginoong Hesus, sariling hilig at kasiyahan ang naghahari sa ating mga buhay. Tayo'y marupok at mahina, kung kaya't madali tayong magkasala. Ngunit nang tayo magtiwala sa Panginoong Hesus, binago niya yung ating pagkatao at patuloy niya itong binabago. Meron pong paalala sa atin sa Roma 8:12. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman. Bilang isang Kristiyano, kailangan na tayong mamuhay ng lubusan para sa Diyos. Patuloy na lumalago at lumalalim. Pansinin po niyo, lumalago at lumalalim, ibig sabihin nagpapatuloy. Ano? At sabi dito, dapat ding lumunlad ang mga katanging espiritual. Kanina sinabi, pinagkaloob na tayo ng lahat ng papalang espiritual. Dapat po ito'y umunlad. Dapat mo po itong tuklasin at palaguin at gamitin para sa Panginoon. Kailangan din lumalago tayo sa pag-ibig, hindi lamang para sa kapwa mananampalataya, kundi para na rin sa lahat ng tao. At ang ikatlo po na kailangan nating malaman at matutuhan, tayo tinawag upang maging masunurin sa ating Panginoong Hesus. Ang pagsunod natin sa katuruan ng Panginoong Hesus, ang siyang magpapalalim at magpapatibay sa ating pananampalataya. Meron po nakatala dito sa Lucas at ating babasahin tungkol sa pagsunod. Sabi po dito sa verse 59, sinabi ni Jesus sa isa, sumunod ka sa akin. Ngunit sumagot ang tao, Panginoon, hayaan po muna niyo ako umuwi upang ipalibing ang aking ama. Sinabi ni Jesus sa kanya, ipaabaya mo na sa patay ang paglilibing sa kanilang mga patay. Ngunit ikaw, humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Sinabi naman ng isa, susunod po ako sa inyo, Panginoon, ngunit magpapaalam muna ako sa aking mga kasambahay. Sinabi sa kanya ni Jesus, ang sino mang nag-aararo at palaging lumilingon na hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos. Kita po natin, ang daming balakid, ang daming kabalahan upang tayo makasunod sa ating Panginoon. Ayon din dito sa pangatlong mahalagang dapat natin matutuhan, sa tao po, kapag meron tayong gustong sundan, kinakailangan alam natin ang kanyang pag-uugali. Kailangan alamin natin ang kanyang tunay na pagkatao, ang kanyang background, ang kanyang mga balakin. Kasi, baka kain kanya sa gulo at kapahamakan. Kaya kinakailangan mong siguruhin ang pakikiisa mo sa kanya. Pero hindi naman, sa banal na espiritu, natin matutunghayan ang lahat ng katuruan upang makasunod tayo sa Panginoong Hesus. Ang katibayan na tayo sumusunod sa Kanya ay mahayag sa ating saloobin, sa ating asal o pag-uugali, maging sa ating pananalita at pakikipag-ugnay sa ating kapwa. Nawa po'y bigyan tayo ng lakas at kapangyarihan ng banal na espiritu upang may sakatuparan natin ang mga pinag-uutos sa atin ng Diyos. Sabi dun sa pangatlo tinawag tayo upang maging masunurin. Paano tayo makasusunod sa Panginoong Hesus? Unang-una po, kailangan magtiwala tayo sa Diyos. Dahil hindi tayo susunod sa isang hindi natin pinagtitiwalaan.
Ang sabi po ng John 14:1, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos, at manalig din kayo sa akin. Pangalawa, ang pagsunod ay nangangahulugan at nangangailangan ng pagtugon o pagtalima. John 14:15. Kung iniibig niyo ako, tutuparin niyo ang aking mga utos. Ito po yung sinasabi ng Panginoon. At sa pagsunod sa Panginoon, dalawang bagay lamang ang maaari natin isagot. Opo at hindi po. Subalit, ang tunay na tagasunod ng Panginoong Hesus ay mayroong pagtitiwala at sumasagot ng opo, Panginoon. Kahit na ito ay isang mahirap na sitwasyon. Opo, Panginoon, kahit taliwas ito sa karamihan. Opo, Panginoon, kahit na ang katumbas ng ating pagtugon ay pagsubok o sakit ng kalooban. At ang pang-apat, ang pagsunod sa Panginoon ay ganap na pagsusuko ng buhay ng buong pusong paglilingkod sa Diyos. Tayo pong mga mananampalataya ay hindi mga tagapanood lamang. Hindi tayo mga miron. Kailangan tayong lumuhok o makibahagi sa gawain ng Diyos. Ang bawat isa po sa atin binigyan ng kanyang kaloob mula sa Diyos at dapat ipaglingkod ng lubusan. Ikaw ang dapat tumuklas ng kaloob na yan at patuloy mong paunladin ito upang ay paglingkod sa Kanya. Ibinigay sa atin ng Diyos ang mga kaloob nito upang ipamuhay at magamit sa kabutihan at kabanalan sa ikalulahati ng ating Ama sa langit. Meron pong tagubilin sa Roma 12:6. Mayroon tayong mga kaloob na makakaiba. Ayon sa kagandahan loob ng Diyos, gamitin natin ang kaloob na yan. Ito po'y iniuutos sa atin. Dapat patuloy na tayong gumagawa para sa kapayapaan. Naglilingkod para sa bawat isa na may kalayaan at pag-ibig at gumagawa upang may kalat ang mabuting balita. Tinawag po tayo sa isang malaking gawain ng pagkakasundo at ito po yung ating dapat na sa katuparan. At sa kahulihan po, narito ang pangako ng Diyos sa kanyang mga tinawag. Kasi pinag-usapan natin kanina ang mga Kristiyano ay tinawag ng Diyos. No? Meron pong pangako ang Panginoon na mababasa natin, matutungayan natin mula sa Roma 8:28. Ang kaluwalhati ang darating sa mga Kristiyano. Verse 28, alam nating sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala para sa kanilang ikabubuti. Sapagkat sa mula't mula pa ay alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ang mga ito ay tinalaga niya maging tulad ng kanyang anak at sa gayon naging panganay natin siya. At ang mga tinalaga niya nung una pa ay kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay kanya ring pinawalang sala at ang kanyang mga pinawalang sala ay kanya namang binigyan ng karangalan. Pasalamatan po natin ang Diyos sa pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa magitan ng Kristo Jesus na ating Panginoon. Salamat sa mga salitang pag-aralan, mga salita ng Diyos natin na pag-aralan sa umagang ito. Nawa ay mangusap ito sa ating patuloy tumimot sa mga puso at akayin tayo ng banal na Espiritu upang ito'y may pamuhan natin. Tayo po'y manalangin. Panginoong Hesus, salamat po sa iyong dakilang pagpapaksakit upang akuin ang aming mga kasalanan. Hindi po kami karapat-dapat, ngunit dahil sa iyong pag-ibig, kagandahan loob, ay napalaya kami sa katulan. Maraming salamat po sa biyaya na iyong pagliligtas. Tulungan mo kami maging masunuring hanggang sa wakas. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Lord my God, when I in awesome wonder consider all the works
see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. And when I think of God, His Son not sparing, sent Him to die, I scarce can take it in, that on the cross, my burden gladly bearing, He bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and then proclaim, my God, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, 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 how great Thou art. Maraming salamat po, Pastor Robin, sa mensahe ngayong umaga. Alam nyo, maraming binigyan po nito yung yung isang misconception na sa mga Kristiyano, na ang mga tinawag lang daw ay yung mga pastor, mga misyonero at iba pang mga workers doing spiritual work o yung work of the kingdom. Pero alam nyo, dito sa mensahe niya ito, sinabi niya na lahat ay tinawag. Pagka ikaw ay nakipag-isa kay Kristo Jesus, ikaw ay tinawag na. At dapat maintindihan natin yan, totoo po yan. At yung pagkatawag po dito ay hindi yung tinawag na, hoy, halika nga dito. Hindi po ganun Ang termino o ibig sabihin ng salitang tinawag dito ay sinugo. Pagka sinabing sinugo, merong misyon. Kaya nga maganda na paalalahanan tayo lahat ngayong umaga, napaalalahanan lahat ng mga kapatiran tungkol sa kanilang pagkatawag. Tinawag ka. Kung ikaw ay nakipag-isa kay Kristo Jesus, ikaw ay tinawag na. Tinawag ka niya. So, ang mga Kristiyano ay tinawag ng Diyos. At ang teksto niya ay Ephesians chapter 1, verse 3 to 14. Gusto ko lang magbigay ng overview sa kanyang message na ito. Nagte-take down notes po ako Sana kayo din. Patuloy tayo mag-take down notes sa mga preaching po o sa paghayag ng salita ng Diyos. So, okay, tinawag tayo. Pero sa anong purpose? Ito, binigyan niya agad sa first statement niya. Ano ang layunin ng ating pagkatawag? Ito po yun. Tinawag tayo upang magdala ng mensahe ng pagkakasundo. Tinawag tayo upang magdala ng mensahe ng pagkakasundo
ano yung pagkakasundong ito? Pagkakasundo sa Diyos, pagkakasundo sa isa't isa, at nabanggit dito sa sa Ephesians chapter 1 verse 3 to 14 na layunin ng Diyos na pag-isahin lahat ng nilikha gawing isa sa ilalim ni Kristo Jesus. So, ito yung taglay ng ating pagkatawag. Tapos, kung ikaw itinawag, nakatanggap ka ng pagpapalang espiritual. O kaya, liwanagin ko uli ang tinutukoy po sa mensaheng ito ay yung mga tinawag. Sino po yung mga tinawag? Yung nakipag-isa kay Kristo Jesus. So, sabi niya, tumanggap ng pagpapalang espiritual ang mga o ang lahat ng mga tinawag. Ano ito? Binanggit niya, 4 hinirang, tinubos, pinagkasundo, at pinatawad. Pagka bibigyan ko pa ng ng explanation ito, masyado mahaba na kasi talagang yung bawat termino dito pwedeng mag-iisang mensahe. So tinawag, tinubos, pinagkasundo, at pinatawad. No? Yun ang mga linagay niya yung nagbigay siya ng parang summary ng mga pagpapalang espiritual na tinanggap ng lahat ng tinawag. At pag ikaw ay nakipag-isa kay Kristo Jesus, ikaw yon. Ikaw yon. So, dito, pagkatapos nito, binigyan niya ng sangkap ang ating pagkatawag. Pag sinabi kong ating pagkatawag, at tinutukoy ko po dito uli, yung mga tinatawag ng Kristiyano o mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. Ano ang sangkap ng ating pagkatawag? So, nagbigay siya ng 3. Sinabi niya, we are called to salvation. Yung panguna, we are called to salvation. Pangalawa, we are called to abide in Christ. At yung pangatlo, we are called to obey. So, tingnan natin isa-isa. Sabi niya, we are called to salvation. Tinawag tayo upang tayo maligtas. At binigyan niya yung nilalaman ng kaligtasan na ito. Siyempre, buhay na walang hanggan. Tapos, personal na relasyon kay Kristo Jesus. Mahalaga yun, no? Personal na relasyon kay Kristo Jesus. At yung pangatlo niya ay yung nilalaman ng kaligtasan ito ay yung patuloy na pagbabago at paglago sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So, 3 things, yung sangkap ng salvation. So, ano pa yung yung sangkap ng pagkatawag natin? Yung una, salvation. Pangalawa, abide in Christ. Tinawag ka upang umugnay kay Kristo Jesus. Tinawag ka upang umugnay kay Kristo Jesus. Mensahe ito, talagang mensahe ni John ito no? Abide in Christ, no? Umugnay ka. Parating nandoon. Of course, na-establish na yung na-establish na yung bond natin kay Kristo sa relationship natin ito. Kaya lang minsan yung bond na to hindi natin pinapahalagahan. Pag nakakaugnay ka kay Kristo, kumukuha ka ng katas sa Kanya. At paano pamamaraan yun? Yung sa devotional time mo, sa quiet time mo, sa pagbigay ng panahon sa salita ng Diyos, sa pag-worship. No? So, mga ilang bagay lamang yon. Yung ibig sabihin ng to abide o yung umugnay kay Kristo Jesus. Pero mas malalim pa yan. Titingnan mo, mas malawak pa yung ibig sabihin. So, salvation, abide in Christ, at yung pangatlo niya, you are called to obey. Tinawag ka upang sumunod. Minsan, ibig sabihin, ang inisip natin dito, kailangan sumunod daw kay Kristo. Hindi, ganito yan. Sa pamamagitan ng kanyang biyaya, binibigyan kanya ng kapangyarihang sumunod sa kanya. Through the Holy Spirit. Biyaya niya ito na pati yung pagsunod sa kanya, galing pa rin sa ating Panginoon. Galing pa rin sa kanya yung pagsunod. Kaya kailangan ikaw ay magpasakop lang kay Kristo Jesus. No? Kung ikaw ay talagang nakalikas, kung ikaw talaga
nag-a-abide in Christ, likas na ito yung pagsunod. Mangyayari talaga ito, magiging bunga ito ng iyong pag-ugnay kay Kristo Jesus. Ganda po, no? Ganda. Gusto kong tapusin ito o gusto kong bigyan ng conclusion nito. Alam ko, nagbigay din siya ng conclusion, pero gusto kong magbigay din ng karagdagan dito. Tatapusin ko ito sa 1 Peter chapter 2 verse 9 sa New International Version. Ganito ang sabi, 1 Peter chapter 2 verse 9. But you are a chosen people. Sino yon? Yung lahat na nakapag-isa kay Kristo Jesus. You are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of Him who called you. Tinawag, who called you out of darkness into His wonderful light. Into His wonderful light. Ang pagkasalin dito sa last statement na to, pagkasalin ng Revised Tagalog Popular Version, ganito Siya ang tumawag sa inyo. O gagawin kong personal. Siya ang tumawag sa iyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahanga-hangang kaliwanagan. Hallelujah! Hallelujah! Sana na-bless kayo ng message ngayong umaga. Bago po tayo magtapos sa gawain ito, nais ko pong pasalamatan ng patuloy na sumusuporta sa ating gawain, sa inyong mga kapatiran na patuloy na nagsasacrifice para dalhin nyo lang ang inyong mga offerings and tithes sa ating sa Panginoon. Ito po ang isang dahilan na bakit tayo nakapagpapatuloy. Nagpapasalamat din ako sa mga nag-uukol ng panalangin. Kailangan natin ng panalangin, mga kapatid. Ito po isang bagay na talagang magagawa natin ng dibdiban ngayon kasi nasa karamihan sa atin, nasa bahay naman, restricted tayong lumabas. So, wala tayong iintindihing iba kasi naka-confine lang tayo at ito ang pinakamagandang time na tayo ay manalangin. Palagi ginawa talaga ng Panginoon ito para tayo po mag-ukol ng panalangin para sa lahat. Yung ating mga gawain nagpapatuloy din. Meron po tayong mga gawain na ginagawa sa Zoom mga Zoom meetings po ito sa mga ministries. Attendan din natin ito kasi mahalaga na nagre-relate tayo sa bawat isa Yung fellowship part ng journey natin yan sa Christian life. Kaya wag kayong lumayo don't isolate yourself. Humanap tayo ng time na makipag-ugnayan tayo sa ating mga kapatiran. Ang isa pa pong gusto kong i-encourage sa inyo, attendan ninyo yung ating prayer. Church prayer every Friday. Kailangan masustain yung prayer na ito after every before every tremendous work of God, prayer muna yan nauuna yung prayer dyan So let's just continue to pray and pray for each one, pray for our country, pray for our leaders, and pray for your servants. Kailangan namin ng inyong prayer. So tayo po ngayon ay dumako na sa ating closing prayer and benediction. Amang makapangyarihan sa lahat, tumalapit po kami sa iyo sa trono ng iyong biyaya at nagpapasalamat. Nagpapasalamat, Panginoon, kasi, oh Lord, tapat ka. At hindi kami magsasawang sabihin ito. Kasi, oh Lord, yung kalinga mo nagpapatuloy. Salamat din, Panginoon, sa bawat pamilya na
narito sa kawan ng First Peacemakers Church of Cainta. Thank you for reaching out to them and being Jehovah Jireh and Jehovah Rapha. Pero hindi lamang sa kanila, Panginoon, nag-extend na rin sa lahat ng mga kapatiran na sumusubaybay sa programang ito. At hindi lamang yun, Panginoon, pati na yung lahat ng mga churches namin, yung Missionary Outreach of the Philippines. Lord, abutin mo ang bawat pamilya. Pangalagaan mo, O Lord, upang ito patuloy na maging buo, O Lord God, sa time ng pandemic na ito. At magpapagamit sa iyong kaharian in every way they can. Maging rin kami, O Lord, maging ilaw at asin sa sanlibutan ito sa kalagitnaan ng pandemic. Salamat po sa mga biyayang tinanggap. Salamat po sa proteksyon at sa pangangalaga. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Amen and amen. God bless you, everyone, and keep safe. Keep safe. God bless you.